Samantala, Bulkang Kanlaon nagkaroon ng moderately explosive eruption kaninang umaga. Ibinugang abo nito hindi lang sa Negros Island naranasan, kundi maging sa ilang bahagi ng Cebu. Si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa sentro ng balita. Kita sa video na ito na binahagi ni Canlaon City Mayor Batcho Cardenas ang pagpatak ng abo mula sa Bulkang Canlaon kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, isang moderately explosive eruption ang naitala ng ahensya na sinabayan pa ng malakas na ulan. Base sa kanilang monitoring report, nagsimula ang pagputok bandang alas 7:33 ng umaga na tumagal ng 3 minuto at nagbuga ng makapal na abo mula sa crater. As of 9 a.m. ngayong umaga, umabot sa 8 barangay ang kumpirmadong nakaranas ng ashfall sa Canlaon City, bunsod ng pagputok ng bulkan sa Negros Island region. Ito ay ang mga barangay Binalbagan, Malaiba, Mabigo, Pula, Linuthangan, Lumapaw, Bayog at Panubigan. Patuloy ang pagmumonitor ng lokal na pamahalaan sa katabing mga lugar at sa iba pang posibleng epekto ng pagputok ng bulkan at pag-ulan. Inabisuhan naman ng Canlaon City LGU ang mga residente na manatiling kalmado. Samantala, umabot sa ilang bahagi ng Cebu ang ashfall matapos na tangayin ng hangin ang abo mula sa bulkan sa kalapit na Negros Island. Base sa inisyal na impormasyon mula sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kumpirmadong may ashfall sa lungsod ng Toledo, sa bayan ng Pinamungahan at Aluginsan. Suspendido na rin ang klase at trabaho sa Toledo City bilang pag-iingat sa epekto ng pagpatak ng abo mula sa bulkan. Wala na ring face-to-face classes sa Cebu City, Talisay City at Minglanilla dahil sa nararanasang ashfall at haze. May mga report din ng abo sa Metro Cebu, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon ang kinauukulan. Paalala ng pamahalaan sa publiko, magsuot ng face mask, manatili sa loob ng kanilang tahanan at sumunod sa mga inilabas na abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga critical area. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Canlaon City LGU sa national government upang matugunan ang sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Patuloy rin ang kanilang assessment sa pinsalang dulot ng pagputok ng bulkan, maging sa nararanasang sama ng panahon dulot ng bagyong Inday. Mula rito sa Cebu para sa Integrated State Media, Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.